Panahon na. Hindi niya man lang mapapansin. Ilagay na lang natin siya sa bahay ampunan. Ang mga salitang iyon ay dumula sa dingding na parang kutsilyo. Hindi ko nabitiwan ang kape, pero sana ay ginawa ko. Humigpit ang kapit ko sa hawakan, ang usok ay umakyat sa aking mukha, na para bang nagbabala. Ito ang sandali kung saan nagbago ang lahat. Mahina ang boses ni Sarah, ngunit parang pinagpraktisan. Kalmado. Naiguguhit ko sa isip ko siya na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang isang paang nakasapin sa medyas ay nakasandal sa dingding, nakakrus ang mga braso, nakasiksik ang telepono sa tainga, o mas masahol pa, wala man lang telepono. Marahil ay sinasabi niya lang iyon kay Jared sa aming bahay na may buong pagtitiwala na hindi ko maririnig o hindi ako sasagot, ngunit narinig ko ang bawat salita. Nanatili akong walang kibo sa loob ng kusina. Ang tasang ceramic sa tabi ko ay bahagyang nanginig laban sa counter, habang ang makinang pangkape ay nagtapos ng huling patak nito. Mula sa pasilyo, wala kundi mga yapak at katahimikan ang sumunod. Ang katahimikan na iyon ay hindi sa kanya. Ito ay sa aking anak. Jared. Naghintay ako sa kanyang boses. Para sa tawa, ubo, isang salita upang labanan. Ngunit walang anuman. Walang depensa, walang pag-aalangan, walang huwag mong sabihin iyan. Isang tahimik, kakilakilabot na pagtigil. At sa pagtigil na iyon, narinig ko ang lahat ng kailangan kong marinig. Inabot ko at pinatay ang makinang pangkape. Mabagal gumalaw ang aking mga kamay, ngunit hindi mabagal ang aking mga iniisip. Nakaayos na ang mga ito sa mga hilera at linya. Hindi sa gulat, kundi sa kalinawan. Ang uri ng kalinawan na nakukuha mo lang kapag nawala ang ulap, hindi dahil umaga na, kundi dahil may isang bagay sa loob mo ang huminto sa pag-asa. Umatras ako mula sa counter at sumandal sa frame ng pintuan. Mainit ang kahoy mula sa araw ng umaga, makinis mula sa maraming taon ng pagdampi ng mga kamay. Akin, kay Jared noong bata pa siya, kahit kay Pedro noong mga taon na ang nakalipas. Ang bahay na ito ay kinalalagyan naming lahat. Hinayaan kong manatili ang aking mga mata sa pasilyo, kung saan ang kanilang mga boses ay nagmula. Hindi umalingaw-ngaw ang mga dingding. Sila ay sumisipsip na nangangahulugang mayroon akong oras. Ilang tahimik na araw, marahil bago nila napagtanto na narinig ko, o bago nila napagdesisyunan na gawin ito. Kinuha ko ang aking kape at nagpunta sa aking silid ng walang salita. Ang bahay ay mayroon pa ring pangalan ko sa titulo, ngunit hindi na nito taglay ang aking hininga. Ang tunog ng komentaryo sa basketball ay bumabalik sa mga dingding halos tuwing gabi ngayon. Kahit na walang nanonood, iniiwan nila itong nakabukas na parang amoy na gusto nilang manatili. Dati ay tahimik sa mga huling oras, tanging ang tiktak ng orasan sa pasilyo at ang mahinang pagkaluskos ng sahig malapit sa kusina. Ngayon ang ingay ay makapal sa hangin, mas malakas kaysa sa anumang argumento. 3 araw matapos kong marinig ang boses ni Sarah sa dingding, nakita kong nawala ang silyang the armchair ng aking lola mula sa sala. Walang paalam, walang binanggit, basta nawala. Dahan-dahan kong nilibot ang mga silid, nagkunwari na hindi ako naghahanap. Medyo matagal bago ko ito nakita. Nakabalot sa isang kumot sa sulok ng garahe, nakasiksik sa pagitan ng isang folding ping-pong table at isang kahon na mailabel na mga gamit ni Jared sa kolehiyo. Ang mga throw pillow na tahi ko mula sa lumang tela, ang mga nakalagay sa sopa sa loob ng halos isang dekada, ay nawala rin, pinalitan ng mga beige na unan na hindi ko pinili. Mas moderno, sabi ni Sarah noong araw na dinala niya ang mga ito sa bahay. Hindi ako nakipagtalo. Basta naitala ko lang ang pagbabago. Sa una, sinubukan kong maniwala na ito ay tungkol lang sa panlasa. Marahil ang kanilang bersyon ng pag-aayos, ngunit pagkatapos ay ang grocery list, ang akin ay palaging nakasabit sa refrigerator. Ngayon ay nakatago sa likod ng mga singil at permission slips. Ang mga grocery na binili ko noong nakaraang linggo ay nawala sa pantry kahapon. Expired, kaswal na sabi ni Sarah nang tanungin ko ang tungkol sa mga oats na lagi kong ginagamit. Hindi sila expired. At ngayong umaga, kinuha ko ang aking gunting panahi. Hindi bumukas ang kabinet. 2 beses kong pinaikot ang hawakan, pagkatapos ay sa ikatlong beses. Nakakandado.
Hindi ko ito kinandado. Hindi ko ito kailanman kinakandado. Ang susi na dating nakapatong sa isang maliit na palayok na luad sa tabi ng bintana ay nawawala. Ang palayok ay naroon pa rin. Walang laman. Tumayo ako roon ng ilang sandali, nakapatong ang kamay sa malamig na hawakan ng tanso, nakikinig sa blender na umikot mula sa kusina. Malamang ay may almond. Nag-dairy free si Sarah. Hindi mapapansin ni Jed kung mawala ako. Halos hindi niya napansin nang pumasok ako sa isang silid ngayon. Iniwan ko ang kabinet, ngunit kinagabihan, binuksan ko ang drawer ng aking mesa. Hindi ang malaki ang mababaw sa ilalim. At nandoon iyon kung saan ko iniwan. Ang folder na may label sa aking sulat kamay, 2 beses na may salungguhit, gamitin lamang kung makalimutan nila. Nakatago ito sa ilalim ng placemat, nakatiklop ng sapat para magmukhang nakalimutan. Naghahanda ako ng mga mumo mula sa mesa matapos ang almusal. Ang gluten-free toast ni Sarah ay hindi na naman nagalaw nang may naramdaman akong matigas sa ilalim ng tela. Akala ko ay isa sa mga guhit ni Milo. Gusto niya itong itago sa mga kakaibang lugar para sorpresahin ako. Ngunit hindi ito Crayola at construction paper. Ito ay makintab, may amoy ng bulaklak at lamig. Ang uri ng pabango na nananatili sa mga elevator at mamahaling waiting room. Ang harapan ay nakasulat, Clearview Living. Peaceful Transition. Options for Loved Ones. Sa ilalim nito ay isang larawan ng 2 nakangiting matatanda na nakasuot ng malambot na sweater, magkahawak kamay sa tabi ng isang fountain. Wala namang kamukha ko. Binaligtad ko ito. Ang mga sulok ay may tupi, may bahid ng madalas na paghawak, binubuksan at isinasara, binubuksan at isinasara muli. Sa loob, nakakita ako ng mga tala sa maliit na sulat kamay, mga bilog na laki ng silid, may salungguhit na mga serbisyo. May tandang pananong sa tabi ng Key On-Site Memory Care. Hindi ko nakilala ang panulat, ngunit nakilala ko ang layunin. Hindi ito kuryosidad. Ito ay pagpaplano. Pinatag ko ang brochure sa aking palad. Hindi ko ito pinunit. Hindi ko kinompronta ang sinuman. Muli ko itong tinupi at naglakad sa pasilyo patungo sa aking silid, kung saan ang ilaw ay naiba ang pagtama sa sahig sa huling bahagi ng umaga, dumadaan sa mga blinds na hindi nila kailanman inabalang linisin. Binuksan ko muli ang desk drawer, ang naiwan kong bahagyang nakabukas noong gabing iyon. Inilagay ko ang brochure sa tabi ng Manila folder. Pagkatapos ay kinuha ko ang folder. Ang titulo ay malutong pa rin, ang pirma sa ibaba ay matapang at matalim. Irvana V. Shaw. Tanging pangalan ko. May petsang mayo 4, 1,987. Bayad na lahat. Bawat linya, bawat taon. Sa likod nito, mga pahayag ng buwis, mga utility sa aking pangalan, ang pag-renew ng insurance sa bahay na ipinadala ko noong nakaraang buwan. Inilatag ko ang mga ito sa mga hilera na parang mga tahi bago manahi. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pag-alala. Nakalimutan nila kung sino ang nagtayo ng bahay na ito. Hinding-hindi ko. Ibinabalik ko ang lahat sa folder at isinilid ito pabalik sa drawer. Inilagay ang brochure sa ibabaw. Hindi nakatago, naghihintay lang. Pagkatapos ay binuksan ko ang mas mababang drawer, ang mas malalim, kung saan mas marami akong iningatan kaysa sa papel. Sa loob, sa ilalim ng tumpok ng lumang magasin, ay ang huling bank ledger ng aking asawa at isang notebook na may iisang salita sa harapan na may kumukupas na gintong tinta, mga hakbang. Mabango pa rin ang notebook ng lumang papel at barnis ng kahoy. Nakatago ito sa ilalim ng ledger ng aking asawa sa loob ng maraming taon, hindi nagagalaw. Huli ko itong nahawakan noong linggo pagkatapos ng kanyang libing, nang hindi ako sigurado kung paano pupunan ang isang araw nang hindi naririnig ang kanyang tsinelas sa tile ng kusina. Ang pabalat ay nakasulat na ang mga hakbangki sa kupas na ginto. Ang uri ng notebook na iniipon mo para sa isang mahalagang bagay, ngunit hindi mo pa nararamdaman na handa kang magsimula hanggang ngayon. Umupo ako sa desk at binuksan ang unang pahina. Ang papel ay bahagyang nanilaw sa mga gilid, ngunit ang ibabaw ay malinis pa rin. Binuksan ko ang panulat ko at sumulat sa matatag at tuwid na mga linya,
tumawag kay Attorney Carlos. Maghanap ng mga listing ng kondo. Inventory kung ano ang tunay na akin. Ang bawat pagtuldok ay parang isang buhol na lumuluwag sa likod ng aking mga tadyang. Muli kong inilabas ang Manila folder at inilatag ang nilalaman nito sa buong mesa. Ang deed, ang pangalan ko, ang testamento na na-update pagkatapos ng atake sa puso ni Pedro, lahat ay mapupunta sa akin. Nandoon ang malinis na record ng buwis, mga resibo mula sa kumpanya ng mortgage, bawat bayad ay ginawa sa oras. Kami ni Pedro ay nagtayo ng buhay na ito brick by brick. Tahimik ako tungkol dito, ngunit hinding-hindi ko nakalimutan ang isang solong detalye. Nakatago sa likod, nasa sobre pa rin na may malambot na cursive ni Pedro sa flap, ay ang savings account na inilaan niya para sa pagbabago ng mga bagay. Ang kanyang mga salita hindi akin. Palagi kong iniisip na ito ay nangangahulugang sakit o marahil mga pagpapalit. Ngunit ngayon ay napagtanto ko na ito ang ibig sabihin, ang mabagal na pagbura, ang sandaling ito. Hindi malaki ang balanse, ngunit sapat na. Sapat na para umalis ng may dignidad, sapat na para pumili, sapat na para hindi humingi ng tulong sa sinuman. Isinara ko ang folder at maingat na inilagay sa gitnang drawer. Pagkatapos ay tumayo ako at naglakad sa bahay. Dahan-dahan, hinayaan ang aking mga daliri na humaplos sa mga kasangkapan, mga nakasabit na litrato, at mga hawakan ng aparador. Nagtala ako ng mga isip-isip, kung ano ang akin, kung ano ang dinala ko sa bahay na ito bago sila lumipat. Ang kumot sa armrest ng sofa, akin. Ang kawali na gawa sa bakal, akin. Ang makinang panahi sa kabinet sa pasilyo na nakasiksik sa likod ng yoga mats ni Sarah, akin. Ang upuan na pinag-alagaan ko kay Jared noong may bronchitis siya sa edad na 4, akin pa rin, kahit na isiniksik nila ito sa garahe. Pagsapit ng gabi, mayroon na akong listahan, isang mapa ng kung ano pa rin ang akin, sa papel at sa isip ko. Kinabukasan, nagluto ako ng oatmeal para sa isa. Hindi ko tinanong kung may iba pang gusto ng almusal. Hindi ako naglagay ng karagdagang mangkok, basta dahan-dahang hinalo sa kalan tulad ng dati bago sila lumipat at pinuno ang kusina ng ingay at mga reklamo tungkol sa carbohydrates. Nang bumaba si Sarah at binuksan ang ref, bahagya niyang sinulyapan ang kaldero sa kalan. Mabaho, bulong niya, inabot ang kanyang almond yogurt. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan. Umupo ako kasama ang aking mangkok, binuksan ang pahayagan at kumain. Kinagabihan, ikinulong ko ang pinto ng aking silid sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Dumaan si Jared sa pasilyo at kinabit ang hawakan. Okay lang ba ang lahat? Tanong niya, nakatingin pa rin sa kanyang telepono. Nag-aayos lang, sabi ko. Tumango siya nang hindi tumitingin. Nagprint ako ng grocery list ng gabing iyon. 2 hanay, bold type, binili ni Irvana. Ginagamit ng iba. Inilista ko ang gatas, itlog, saging, bigas, sabon, lahat ng binili ko sa huling 2 linggo. Idinikit ko ito sa ref gamit ang clear tape para walang makapagsabing nadulas. Tumawa si Sarah nang makita niya ito. Hindi malakas, basta yung maliit na bumubunting hininga na tunog na ginagawa ng mga tao, kapag sa tingin nila ay katawa-tawa ka, ngunit hindi sulit ang pagsisikap ng isang buong insulto. Nag-organisa na naman, ha, sabi niya, binuksan ang lata ng sparkling water. Hindi man lang tumingin si Jared, ngunit nakita ito ni Milo. Nang maglaon, nang nasa sala sila at pumasok siya sa kusina na nakasabit ang kanyang bag sa balikat. Tahimik siyang nakatayo at binabasa ang listahan na nakatilt ang ulo. Pagkatapos ay kinuha niya ang fruit bowl at pumili ng maliit na mansanas, isa sa mga huling binili ko sa farmer's market stand sa tabi ng library. Tumingin siya sa akin at inabot ito. Ito ay para sa iyo, Mervina, bulong niya. Pero iningatan ko. Umiti ako at hinawakan ang kanyang balikat ng 1 segundo. Salamat, sabi ko. Pero pwede mo itong ibahagi sa akin. Ngumiti siya at umupo sa mesa, maingat na hiwain ang mansanas gamit ang butter knife. Nagbuhos ako ng 2 maliit na baso ng tubig. Kumain kami ng tahimik, tanging ang tunog ng kutsilyo laban sa plato, at ang mahinang tapak ng kanyang sapatos laban sa rungs ng upuan.
Nang gabing iyon, matapos silang matulog, kinuha ko ang folder mula sa drawer at inilagay sa aking bag kasama ang notebook at ang sobre ng bangko ni Pedro. Bukas ay pupunta ako sa opisina ni Attorney Carlos. Si Attorney Carlos ay mayroon pa ring parehong desk lamp na mayroon siya noong pinirmahan namin ni Pedro ang testamento. Ang shade nito ay bahagyang nanilaw, ngunit ang ilaw ay bumabagsak pa rin sa kanyang mga kamay sa parehong paraan, matatag, maisukat, hindi nagmamadali. Binuksan niya muna ang titulo, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumagalaw sa bawat linya. Pagkatapos ay ang testamento, pagkatapos ay ang folder ng mga talaan ng buwis, mga bank slip, mga singil sa utility, lahat ay nakaayos sa eksaktong pagkakasunod-sunod na iningatan ko sa loob ng maraming taon. Nang sa wakas ay tumingala siya, hindi gaanong nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi naman talaga, ngunit mas malumanay ang kanyang boses kaysa karaniwan. Ikaw ang nag-iisang may-ari, Ervana, sabi niya, tinapik ang pahina ng isang beses gamit ang kanyang panulat. Sila ay mga nangungupahan. Walang pag-angkin, walang karapatan. Nakatira sila dyan dahil pinapayagan mo. Iyon lang. Tumango ako, hindi nagulat. Ngunit ang marinig itong sinabi ng malakas sa silid na iyon na may mga basag na upuang balat at tahimik na orasan ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Dumating ako na may daladalang patunay. Lumabas ako na may daladalang desisyon. Maliwanag ang sikat ng araw sa bangketa, malamig ngunit tuyo. Hindi ako gumaan. Naramdaman kong nakatanim na para bang sa wakas ay naiguhit ko ang aking bigat mula sa isang paa, patungo sa isa pa, at nanatiling nakatayo. Nang hapong iyon, nakipagkita ako kay Sofia sa panaderya sa kanto tulad ng pinlano namin. Inabot niya sa akin ang 2 listing ng apartment at isang cinnamon bun na nakabalot sa wax paper. Mukhang tahimik, sabi niya na kumindat. Ang unang lugar ay maliit ngunit malinis, nakatago sa itaas ng isang frame shop na may eave na umaakyat sa brick. Ang pangalawa ay may mas maraming ilaw, matataas na bintana na bumubukas sa isang tahimik na kalye, at isang maliit na sulok sa kwarto na sapat lamang ang laki para sa isang sewing table. Nang tanungin ng landlord kung gusto kong makita ang laundry area, ngumiti ako at sinabing. Naglakad kami sa nalalabing bahagi ng bloke ng tahimik. Hindi nagpilit si Sofia. Hindi niya kailanman ginawa. Pagdating sa bahay, wala akong sinabi. Basta kinuha ko ang aking coat, isinabit ito sa pasilyo, at nagtimpla ng tsaa. Si Sierra ay nasa sopa at nanonood ng backing show. Si Jared ay nasa garahe. Gumalaw ako sa bahay tulad ng isang bisita. Tahimik, maingat, hindi napansin. Ngunit nang pumasok ako sa aking silid at isinara ang pinto, muli kong binuksan ang aking notebook. Nagdagdag ako ng ika-4 na item sa aking listahan, maghanda ng espasyo para sa isang hapunan ng pamamaalam. Nagising ako bago sumikat ang araw, tahimik, sadyang, tulad ng dati ko noong maliit pa si Jared at si Pedro ay mahaba ang shift sa trabaho. Tulog pa ang bahay habang gumagalaw ako sa kusina, binubuksan ang mga drawer na hindi pa nahahawakan sa loob ng maraming taon. Sa likod ng kabinet, nakabalot sa isang kupas na tuwalya, ay ang mga plato na ginamit namin para sa alaala ni Pedro. Puti na may bahagyang asul na gilid. Dinampi ko ang aking hinlalaki sa gilid ng bawat isa, sinusuri kong may basag. Wala. Pagsapit ng 7:00, maayos nang naihanda ang hapag. Mga tela na napkin, mga kubyertos na nakahanay, ang magandang tasa ng kape na may manipis na porselanang hawakan. Nagluto ako ng sariwang cornbread at inilagay ang mga itlog na may cream sa paraang gusto ni Pedro. Nagbuhos ako ng orange juice sa salamin na pitzel na nakuha namin sa aming 3 anibersaryo. Walang humingi ng pagkain. Hindi iyon ang punto. Dumating sila isa-isa. Sumingkit si Jared sa mesa na parang pumasok siya sa bahay ng iba. Huminto si Sarah sa pintuan, nakanganga ang labi na parang hindi sigurado kung nararapat siyang naroon. Lumabas si Milo nang makita niya ang pagkain, umupo sa upuan na pinakamalapit sa akin. Walang nagsalita sa simula. Kumain sila ng dahan-dahan, maingat. Maging si Sarah, na laging namimili ng kanyang plato, ay tinapos ang kanyang cornbread ng walang salita.
Naramdaman ang hangin na masikip, manipis na nabibigkas ng alaala at di pamilyar na ginhawa. Nang halos walang laman na ang mga plato, inabot ko ang aking kape, hinawakan ito sa magkabilang kamay, at nagsalita ng hindi nilalakasan ang boses. Bukas sa 9:00, ipipirma ko ang bahay sa iba. Huminto ang tinidor ni Sarah sa kalagitnaan ng kanyang bibig. Nagkunot ang noo ni Jared na parang mali ang narinig niya. Tumingin si Milo sa pagitan namin, nararamdaman ang pagbabago bago dumating ang katahimikan. Nilinis ni Jared ang kanyang lalamunan. Ma, ano ang sinasabi mo? Ibinebenta ko ang bahay, sabi ko. Tapos na. Napili ko na kung saan ako pupunta. Nakausap ko na ang abogado. Akin ang titulo at magpapatuloy ako. Binuksan ni Sarah ang kanyang bibig, pagkatapos ay isinara muli. Nagstutter si Jared sa isang bagay na hindi naging pangungusap. Hindi ko hinintay ang sinuman sa kanila na makahanap ng kanilang mga salita. Tumayo ako, kinuha ang aking plato at dinala sa lababo. Sumunod si Milo, dinala ang kanyang sariling plato nang hindi inutusan. Maingat kong hinugasan ang bawat ulam, iniling niya sila sa rack, at hinayaan ang tubig na umagos sa aking mga kamay. Nang patuyuin ko ang mga ito, muli kong binalot ang mga magagandang tasa sa malambot na tuwalya, at inilagay ang mga ito sa isang kakaibang kabinet, isa na balak kong iempake sa lalong madaling panahon. Ang pagbebenta ay natapos ng tahimik. Walang mga argumento, walang pakiusap, walang sigawan sa driveway tulad ng kalahati kong inaasahan. Basta isang pirma, isang handshake, at isang huling paglalakad sa mga silid na minsan kong pininturahan. Hindi dumating si Jed. Nakatayo si Sarah sa kusina habang inaayos ko ang huling kahon, nakakrus ang mga braso, nakakunot ang panga, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi rin ako. Wala nang dapat ipaliwanag. Dumating ang mga bagong may-ari sa tamang oras. Isang mag-asawa na may kalmadong mga mata at malumanay na boses. Karga niya ang kanilang sanggol sa kanyang balikat. Inabot niya ang 2 kamay upang kunin ang mga susi. Salamat, sabi niya, mahina ngunit matatag. Aalagaan namin ito. Tumakbo ang kanilang maliit na anak na babae at inalok ako ng isang dandelyon mula sa gilid ng damuhan. Para po sa inyo, Inang Irvana, sabi niya, binibigkas ang bawat pantig na parang isang regalo. Kinuha ko ang bulaklak. Salamat, aking sinta. Pinanood nila habang sumakay ako sa moving van, kinawayan habang ito ay umalis. Hindi ako lumingon sa bintana. Hindi ko na kailangan. Ang apartment ay maliit ngunit malinis. 2 bintana ang nakaharap sa mga puno at ang ikalawang palapag ay nagbigay sa akin ng sapat na distansya mula sa kalye upang makaramdam na muli akong makahinga. Inilagay ko ang huling kahon sa mesa sa kusina at dahan-dahang nag-unpack, nang walang pagmamadali, nang walang paghingi ng tawad. Pagsapit ng gabi, ang lahat ay nasa lugar na dapat nito. Binuksan ko ang huling sobre, ang mula sa opisina ni Attorney Carlos, at kinuha ang paglilipat ng titulo. Ang pangalan ko ay binura ng isang huling linya, ang kanilang mga pangalan sa ilalim nito, sa sariwang tinta. Inilagay ko ito sa isang malinaw na frame at inilagay sa istante sa itaas ng mesa. Sa tabi nito, inilagay ko ang isang larawan, hindi ng mga tao, kundi ng bahay. Kinuha noong araw na lumipat kami, ang lumang sedan ni Pedro, nakaparada pa rin sa labas, ang hardin ay hubad ngunit naghihintay. Ang larawan na iyon ay nanatili sa isang drawer sa loob ng 20 taon. Ngayon ay mayroon na itong lugar. Nagluto ako ng tsaa sa isang malinis na mug. Hindi ang mamahaling China, basta isang simple at akin. Umupo ako sa tabi ng bintana at pinanood ang mga sanga na gumagalaw laban sa salamin. Hindi masakit ang katahimikan. Humaba ito. Nanirahan ito. Tinanggap nito. Nakasabit ang susi sa aking collarbone. Ngayon ay malamig sa umaga, mainit pagsapit ng takip silim. Isinasuot ko ito sa isang simpleng kadena na pilak, manipis sapat para kalimutan, mabigat sapat para alalahanin. Hindi ito alahas. Ito ay pahintulot. Tuwing binubuksan ko ang aking pinto, nararamdaman ko ang paggalaw ng metal ng bahagya laban sa aking balat. Isang paalala na ang espasyong ito ay akin.
Walang ibang yapak ang umaalingaw ng walang paanyaya. Walang naglilipat ng aking mga gamit. Walang nagkakandado ng aking mga kabinet maliban sa akin. Dumadalaw si Milo 2 beses sa isang linggo. Minsan tuwing Miyerkules pagkatapos ng klase, minsan tuwing Sabado kung mailakad si Sarah. Lagi siyang kumakatok. Lagi siyang naghihintay na buksan ko ang pinto, gaano man karaming beses ko siyang sabihan na hindi niya kailangan. Naghihiwa kami ng mansana sa counter at kinakain ang mga ito kasama ng keso mula sa palengke sa kabilang kalsada. Nagtatanong siya sa akin tungkol sa mga bagay na binabasa niya, kung paano ipinanganak ang mga bituin, kung natutulog ba ang mga balyena, kung bakit nakakalimutan ng mga tao ang mga bagay-bagay. Minsan hindi kami nagsasalita. Umupo lang siya sa tabi ko na may libro o puzzle at humuhuni sa kanyang hininga tulad ng dati ni Pedro. Hindi niya binabanggit ang bahay. Hindi rin ako. Kumuha ako ng bahagi ng pinagbentahan at sinimulan ang isang maliit na proyekto sa community center. Ilang voluntaryo, isang retiradong paralegal, at isang buwan ng workshop para sa mga matatandang kababaihan. Pinag-uusapan namin ang mga bagay na hindi namin kailanman itinuro, mga testamento, titulo, pirma, katahimikan. Nagdadala kami ng cookies. Minsan may umiiyak. Minsan may lumalabas na mas matangkad kaysa sa pagpasok. Ang natitirang pera ay naroon kung saan ito dapat. Tahimik naghihintay. Hindi ako gumagastos ng marami. Hindi ko kailangan ng marami. Hindi tumawag si Jed. Nagpadala si Sarah ng mensahe minsan. Isang bagay na malabo tungkol sa buwis at isang nawawalang dokumento. Hindi ako sumagot. Hindi dahil sa galit kundi sa kalinawan. May ilang mga pag-uusap na hindi mo na kailangang sagutin. Hindi ko sila sinasabihan ng masama. Hindi sa mga workshop. Hindi kay Sophia. Kahit nabanggitin sila ni Milo sa pagdaan. Ano pa ang punto? Sinulat nila ang kanilang sariling kabanata. Pinili ko lang na huwag manatili sa loob nito. Sa mga gabi, binubuksan ko ang pinto ng balkonahe at hinahayaan ang hangin na pumasok. Iba ang amoy ng hangin dito. Mas kaunting alikabok, mas luntian. Isinasabit ko ang wind chime na ginawa ni Milo noong nakaraang Pasko, ang sinabi nilang masyadong maingay para sa lumang balkonahe. Ngayon ay malaya itong umaawit. At bukas ay magluluto ako ng sapat na sopas para ibahagi sa kapitbahay sa kabilang hall. Sana ay naglalaan ka ng oras ngayon upang suriin ang iyong sarili. Paano ka ba talaga nararamdaman sa iyong katawan, sa iyong puso, sa mga tahimik na bahagi na hindi mo laging pinag-uusapan? Ang mga kwento tulad nito ay hindi lang tungkol sa mga bahay o pamilya. Tungkol ito sa isang mas malalim na bagay. Ang takot na ang iyong buhay ay desisyonan ng iba. Nagtataka ako kung nakaranas ka na rin ng katulad nito. Isang sandali kung saan ang mga tao sa paligid mo ay kumilos na parang walang saysay ang iyong boses, na parang ang iyong kinabukasan ay sa kanila upang ayusin. Kung nangyari, paano ka tumugon? Nanatili ka bang tahimik? Lumaban ka ba? O lumayo ka at nagtayo ng bago? Walang iisang tamang sagot. Minsan ang mismong kaligtasan ay ang tagumpay. Kung may naramdaman ka sa kwentong ito, alamin mong hindi ka nag-iisa sa pagdadala nito. Maraming tao ang tahimik na nagdadala ng mga alaala ng pagiging minamaliit, binabaliwala o isinantabi. At gayunpaman, narito pa rin sila, nakatayo pa rin. Sana ay binibigyan mo ang iyong sarili ng parehong kabaitan ngayon na ibibigay mo sa isang kaibigan. Alagaan ang iyong kalusugan. Uminom ng tubig, magpahinga kung kaya mo, at protektahan ang mga bahagi ng iyong buhay na tunay na sa iyo. Hangad ko sa iyo ang isang kalmadong araw, matatag na paghinga, at mga gabing may malalim at banayad na tulog. Naway maging ligtas ang iyong espasyo, at naway ang iyong mga pagpipilian ay manatili sa iyong sariling mga kamay.